Ang lalaking ito ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Matapos maging isang Diyos na doktor. Pagkaalis niya sa bundok, ang kanyang amo ay naghanda ng 3 asawang mapagpipilian niya. Katatapos lang niyang magkape sa asawa ng CEO, bago siya umupo sa upuan. Dumating na ang kanyang pangalawang asawa. Hindi kasi niya nakipag-blind date ang lalaki sa ibang babae. Kaya galit siya at inatake siya. Aray naman, ang galing mo. Papatayin kita. Tignan mo kung anong meron. Itong kawawang lalaki. Sinamantala ng lalaki ang kawalan niya ng atensyon at mabilis na umalis. Pagkatapos ay tumakbo sa bahay ng ikatlong asawa. Ang babaeng ito ay anak ng pamilya Tham. Narinig ng ama na dinala ng binata ang engagement contract. Kaya agad niyang inutusan ng isang tao na hulihin siya. Ano ang nangyayari? Nagtanong ka pa. Ang iyong Panginoon ay may utang sa amin ng 500 milyon. Sa loob ng mahigit 10 taon. Hindi pa rin siya nagbabayad. Parehong punong guro at interes ay higit sa 1 bilyon. Mga guro at mag-aaral. Niloko ako ng matanda na pumunta dito para mabaon sa utang. Pagkatapos, wala ka namang pera, di ba? Kaya simulan mo na. Huwag kang umalis sa lugar na ito. Kailangan mong manatili dito sa buong buhay mo para magtrabaho. Para mabayaran mo ang utang mo. Kung babayaran mo itong 1 bilyon, hahayaan ka namin. Alisin mo siya. Kaya kung iligtas ang buhay ng iyong anak, ano ang sinabi mo? May kakaibang sakit pala ang anak ng billionaire. Ang lahat ng mga sikat na doktor ay hindi maaaring gamutin ito. Nangako ang mga magulang ni Tham na kung mapapagaling ng binata ang sakit ng kanyang anak, iisipin niyang nabayaran na ang kanyang utang. Ginamit niya ang kanyang lihim na pamamaraan upang gamutin ang sakit ng babae. Ito ay masyadong nakapagpapasigla. Tatay, ako ay binastos ng lalaking ito na luman. Ano, Nona Tham? Tutulungan ko lang i-detox ang katawan mo. Tapos ininterpret ko. Walang ibang intensyon. Wala akong pakialam. Kailangan mong maging responsable. Anak, para sa karagdagang. Dapat kang masunurin manatili dito at maging manugang ko. Ano ba lagi mong pinapuna sa akin? Hindi. I mean kakakilala lang namin. Medyo mabilis ba ito? Darating ang iyong master. Nakikinig ako. Sino mang makapagpapagaling sa sakit ni Thursday Ann? Pakakasalan mo siya. Chu-chi. Personal kong iniimbitahan ang mga dayuhang doktor dito. Mapapagaling ko talaga ang sakit. Ako ay gumagawa ng acupuncture sa loob ng maraming taon. Ang karayom ay kayang gamutin ang lahat ng sakit. Pero gumaling na ang sakit ng anak ko. Tuan Shen. Huwag magpalinlang sa mga scammer na ito. Totoong totoo. Kayo ang perpektong mag-asawa. Nakita ko rin na may sakit pa siya. Paano bastos? Saan ka nagmula? Ang lakas ng loob mong pag-alitan ng Diyos na doktor. Tiyuhin. Baka naman ayaw mong pakasalan ako ni Thursday Ann. Kaya humanap ka ng magpapagaling sa kanya. Si Master Mac ay isang mahusay na acupuncturist. Ngayong araw, nakakuha siya ng malaking kaalaman. Kaya naman bumaba siya ng bundok this time. Anak, di ba ang haba ng pangalan mo Yen? Kung ang hari ng impyerno ay binura ang kanyang pangalan. Tatakas siya. Tama. Ako si Long Yen. Makapagliligtas ng mga tao mula sa mga kamay ng hari ng impyerno. Bakit hindi ko alam? Natatanggap ako ng masamang estudyante. Paano bastos? Ginaya mo ang aking Panginoon. Naiinip ka na ba sa buhay? Ang titulong Dragon Doctor ay katumbas ng isang Diyos. Ang isang ordinaryong tao tulad mo ay naglalakas loob na insultuhan siya. Kahit na ang mga Diyos ng pera ay hindi ka maliligtas ngayon. Mabuti ang sakit. Chow Tu. Bakit bumaba si Young Master sa paanan ko? Halika, tumayo ka dali. Anong ginagawa mo? Ito ay isang Ghost Shadow Needle. Ito ay isang natatanging aral mula sa Diyos na si Long Yen. Hindi kaya ikaw talaga si Mr. Long Yen. Nakikita kong napakatapang mo. Maglakas loob na kunin ang aking reputasyon. At gamitin ito bilang isang martial arts dish. Hey! Maglakas loob kang magsalita kay Tuan Mac ng ganyan. Ginoong Marso. Mabilis na bitawan ang lahat para sa akin. Hayaan mo akong hawakan ito. Tumahimik ka. Masakit. Tingnan mo ang sakit ko. Pagkabigo sa bato. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng ganitong antas ng pinsala. Tuan Long Yen. Hindi ako mangangahas na saktan ang iyong reputasyon. Tulong. Patawarin mo ako. Diyos ko. Siya ba talaga si Mr. Long Yen? Tuan Long Yen. Kung pumayag kang iligtas ako, handa akong maging alagad mo habang buhay. Itigil mo yan. Hindi mahalaga. Iniligtas kita. Ngunit kailangan mong bigyan ako ng 1 bilyon. Ano? 1 bilyon? Hindi naman masyado. Tuan Long Yen.
Maghintay ka lang dito. Kukunin ko agad ang pera. Ginoong Marso. Hintayin mo ako. Ikaw. Maghintay ka lang dito. Ang pinakamahusay na diskarte ay tumakas. Tatay, umalis na siya. Pigilan mo siya para sa akin. Napakahirap tumakas mula sa kanyang bahay. Pagkatapos ay nakilala niya ang isa sa kanyang 3 nobya. Pagkatapos, nakakulong siya sa isang madilim na kwarto. Then he asked him the world what is love. Ang buhay ay parang nakilala ka sa unang pagkakataon. Actually bago pa kita makilala, never akong naniwala sa loyalty. Pero simula nung nakilala kita, naniwala ako. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga salitang ito? Sa totoo lang, ang pinakamalaking pagdurusa sa buhay ay hindi kamatayan. Pero nakatayo ako sa harap mo, without knowing na mahal kita. Totoo ba? Napakatalino ko. Napakabilis niyang magbago. Hey! Ano ang pinunta mo dito? Fiancé ko siya. Kung maglakas loob kang hawakan ito, ipaglalaban ka namin hanggang dulo. Kahit malugi ang pamilya. Hey! Engaged na rin kami niya. Ito ang tadhana. Paano kung may marriage contract? Ang bagay na gusto ko. Never give up before. Kung mahulog ito sa aking mga kamay, pagkatapos ito ay akin. Walang hiyang makapal ang muka. O ganito lang. Hayaan mo muna ako. Sabay nating ayusin. Sabihin mo lang. Sino ang mas gusto mo? Kaya sabay tayong kukuha ng pagsusulit. Tera na. Ang mga pagsusulit ay mga pagsusulit. Ngunit ang mga walang kwentang bagay na ito ay gusto din akong kontrolin. So ano ngayon? Sino ang mas maganda? Sa tingin ko mas maganda ka ng kaunti. Pinapayuhan ko kayong mag-isip ng mabuti bago magsalita. Napakaganda din niya. Ikaw ay akin. Maging akin ka. Kaya akin na lang. Malapit nang sumiklab ang World War III. Kapag nag-away sila, palihim na tumakbo palayo ang lalaki. Matapos makatakas sa pagtugis ng kanyang 2 nobya, maswerteng nakilala niya ang kanyang pangatlong kasintahan. Pero tinatakot na siya ngayon ng mga tulisan. Mabilis na binitawan ang dalaga. Ano? Magiging bayani ka ba para iligtas ang babae? Bored ka na ba sa buhay? Anong ginawa mo sa amin? Wala akong ginagawa. Tinatakan ko lang kayo. Anak, bilasin mo kaming bitawan. Tayo ang nakababatang henerasyon. Nakakasira sa kabaitan ni Mr. Isa lang ang paraan para mamatay. Nagulat ako ni Luke. Ciao. Hey! Ayos ka lang ba? Hey, gumising ka.